psychological tricks kapag inaatake ka ng panic attack at depresyon. Nasa situation ka ba sa ngayon na ikaw ay inaatake ng anxiety, depression, or napapanic attack? Ito ay kadalasan nangyayari sa mga taong iniwan or niloko. So kung nasa ganitong stage ka man sa ngayon, na hirap kung paano matakasan, plus yung video na ito is para po sa inyo. And lahat ng ito na pagkakaroon ng depression, anxiety, and stress ay napagdaanan din natin. Yes, utol, personally, napagdaanan ko din po yan. And hindi natin mapaagkaila na sobrang sakit o sobrang hirap din nito. Isa ito sa pinaka mahirap na kalabanin ng ating buhay, no, sa pamumuhay natin sa mundong ito kapag tayo ay na-stress or na-anxiety and nade-depress. Resulta po ito ng mga pinagagawa ko minsan ng mga partner natin. Kaya ito pumapasok, kaya ito umaatake. So isa ito talaga sa pinakamahirap i-deal. So ito po yung tatalakayin natin kung paano natin i-overcome, kung paano po natin ito malagpasan. Well, so kung sa ngayon, kung hirap na hirap ka sa situation mo, hindi ka makapag-focus, na out of focus ka sa trabaho mo, na kahit mismo sa sarili mo na rin, para kang tulala. And kung minsan hindi ka makatulog ng maayos, hindi ka makakakain ng maayos. At saka kung kahit makatulog ka man, is nagigising ka pa rin na minsan-minsan, pawis na pawis, at saka parang hingal na hingal. Yan po ay sinyalis na ikaw ay inaatake ng depression or anxiety. Okay, so ito ngayon mga utol, alam nyo ba na kapag inaatake tayo ng ganito, is isipan po ang kailangan nating gamutin? Pag-iisip. Kaya nga tayo lumalapit kung minsan sa mga physician like psychologist or psychiatrist. Ito po sila yung physician para sa utak. Na kung hindi mo man nakakayanan or wala kang kakayanan na para lumapit sa mga ganitong klaseng therapist, ay ito po mga utol, no, based sa karanasan ko ay nalagpasan ko rin ito sa pamamagitan na hindi ako nagpatulong sa mga ganitong klaseng therapist or sa lumapit sa isang physicians. Well, kung sa utak po ang uusapan, kailangan lang kasi natin magkaroon ng tamang pag-iisip or tamang pag-uunawa at saka tamang pagtitiwala na rin. Kaya tayo kung minsan nagkakaganito na inaatake ng depression at saka anxiety is dahil po yan sa mga maling paniniwala. Kagaya na lang example, kung naniniwala kang habang buhay sana kayo, hindi sana kayo hahantong sa ganito, yung tipong parang wala kang acceptance, no? Iba yung paniniwala mo, lalong-lalo na kapag naniwala ka sa partner mo sa mga ipinagsasabi niya na dahil nga daw nagkulang ka, dahil nga daw is ikaw yung may kasalanan. So ngayon kung ito yung pinaniniwalaan mo, ay ito po yung mag-uudyok sa'yo na mas lalo kang madedepress. Magkakaroon ka ng self-blaming. Na ito po yung mag-uudyok sa'yo na hindi ka na makakatulog, kakaisip. See? No, kumbaga pa, psychological effect ito na mga bagay na kung ano yung pinaniniwalaan mo. Kaya hirap na hirap kang mag-isip sa ngayon. Gulong-gulo ka. Dahil uulitin ko, dahil po ito sa maling paniniwala. At saka yung isa pa, kapag naniniwala tayo na bakit niya nagawa ito sa akin, akala ko kasi ako na yung habang buhay na ako na yung makakasama niya habang buhay, na akala ko is hindi niya ako magawang lokohin, and akala ko is napakamabait ng taong ito, no? So kung nasira yung tiwala natin, ay ito rin yung maghahantong sa atin na mas lalo rin tayong maguguluhan. Kumbaga pa, apektado lahat-lahat
yung emosyon natin at saka yung isipan natin sa mga pangyayari. Kung, uulitin ko na naman, kung mali ang pinaniniwalaan natin. No? So, uulitin natin utol, kapag mali yung pinaniniwalaan natin, ay hahantong ka talaga na mahihirapan ka makatulog. Madidepress ka lang. So again and again, ang tanging pinakasolusyon natin dito is dapat magkaroon ka ng thinking or paniniwala na dapat tama. So yun po ang pipihitin natin. Kung nakatune man siya sa ngayon, no? Tuning siya ngayon sa maling paniniwala, pipihitin natin yan sa tamang paniniwala. Okay? Kagaya sa akin noon. Yung paniniwala ko kasi is ayaw ko siyang mawala. No? Gusto ko siyang magbago or naniniwala ako na magbago pa siya. Naniniwala ako na may pag-asa pa. Naniniwala ako na pwede pang ituloy yung relationship namin at saka sigurado magbabago pa ang taong ito. Yun ang thinking ko noon. Pero nasa stage kasi ako na hindi kami magkasama, wala kaming pag-uusap, hindi niya ako kinikibo. So hirap na hirap akong makatulog. No, ang dami kong iniisip, ang daming pumapasok sa aking isipan, and yung isa pa nga doon is dahil nahuli ko siya na meron siyang gustong maimet, gustong makita or gustong maitagpo na lalaki. So ang sakit. No, kaya nung panahon na yun na wala siya, is grabe, lumilipad yung isipan ko. Ano na kaya yung nangyari? No, ganito ganyan. So bilang tulong na rin sa aking sarili, kasi hirap na ako hindi na ako makatulog ng ilang araw. No, kasi hindi na rin siya nagpaparamdam. So bilang tulong sa aking sarili, sabi ko, ang solusyon nandito is kailangan kong tanggapin yung sitwasyon at saka i-accept na kalasan na lang yung taong ito. Yeah. Kasi kung hindi ko tatanggapin ang lahat-lahat na putulin, ay kakapit at saka kakapit pa ako eh. So habang kumakapit ako is lalo akong nahihirapan. So ang tanging gagawin mo lang pala dito is magkaroon ka ng thinking in a positive way na para rin sa ikabubuti ng sarili mo. So isa na nga yun yung iniisip ko is kung kalasan ko ang taong ito, yung babaeng ito, eh walang mawawala sa akin. No, ibig sabihin kung nagluloko siya, hindi niya ako mahal. Ayun, di ba? So pagkakaroon ng acceptance na yung mahal or yung pagmamahal ay hindi dapat pinipilit. So doon pumasok sa isipan ko yung thinking na kung mahal ako ng taong ito is hindi niya dapat magagawa ito sa akin. Pero bakit niya nagagawa? So ibig sabihin, yung mga sumasagabal sa aking isipan na kung bakit ganito, ganyan, is yung sagot lang pala ay hindi niya pala ako mahal. Hindi pala ako mahal ng taong ito. So sinagot ko yung mga katanungan sa aking isipan na nagpapagulo. Na yun ang pala talaga ang tanging pinakasagot, hindi niya ako mahal. So doon, no, na napaisip ako na, uy, kung mahal ako, talagang hindi niya dapat gagawin ito. So ibig sabihin, hindi niya ako mahal. So ngayon, ang gagawin ko is, kailangan ko siyang pakawalan. Kasi ang love ay hindi naman talaga pinipilit. So doon ko napagtanto na yung pagmamahal ay hindi pala kailangan talaga pilitin. The more mong pipilitin, the more lang silang pumapaligwas, umiiwas, at saka gagawa pa rin ng kalokohan. See? So kung may tama kang mindset, na kung ikaw man ngayon ay nadidepress, mag-isip ka lang ng tama, utol. Mag-isip ka lang ng mas ikabubuti para sa sarili mo. Mag-isip ka rin na yung pagmamahal ay hindi dapat pinipilit. Acceptance. Na kung ayaw man sa atin, kailangan natin silang palayain. Na kung paulit-ulit tayong niloloko, or kahit isang beses pa lang tayong niloko, i-assume na natin na hindi tayo minamahal ng taong ito. Yun naman talaga ang totoo. Kaya ka nga niloloko. Hindi pa siya nakokontento. See? So yun po, para magkaroon tayo ng kapayapaan. So nung time na yun na nilet go ko na siya, no, na kung babalik man siya o hindi, basta yung sa akin, kahit babalik pa siya, putol na ako. Ayoko na sa kanya. So ang ginawa ko, tinapos ko ang lahat-lahat. And guess what? Pagkadating ng gabi na yon mismo, nakatulog na ako ng maayos. Kasi tinapos ko na eh.
Wala na akong iniisip pa ng kinabukasan namin, wala na akong iniisip pa na kung ano mangyayari sa amin. Wala na. Wala nang namamagitan. Kaya, wala na akong kailangan po problemahin sa aming dalawa kasi pinutol ko na. See? So, naibsan yung takot, naibsan yung depresyon, naibsan yung stress, kung ano man yung mga iniisip kong wala naman palang katuturan, mali pala yung mga thinking ko na yon, nawala po ang lahat-lahat ng yun. So ayun, balik tanaw ako sa sarili ko, nakapag-focus ako sa sarili ko. So ang tanging sikreto lang dito is, kailangan mo lang mag-isip ng tama. Sa therapy utol, yun din ang pinapapagawa sa'yo. Kailangan mo lang isipin kung anong mas nakakabuti para sa sarili mo. Hinihimay-himay po nila yan. Okay? So yun na po, binigyan ko kayo ng hint kung anong dapat ninyong gagawin. Kumbaga pa, paigtingin ang isipan. Yan lang po ang tanging makakapagpigil ng iyong dinadarama sa ngayon, lalong-lalo na kapag ikaw ay hirap-hirap o gulong-gulo ang iyong isipan. Isipan lang din ang tanging mong panglaban. Okay? So yun lang po mga utol. Sana ay nakatulong yung video na ito. Maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush!